Hello, so ito yung energy reading natin para sa mga Virgo. Okay? So this is energy reading. Wala tayong tarot deck na gagamitin. Walang tarot card. Energy ang kukuhanin ko. Okay? Yung iba kasi nagko-comment, bakit wala daw video? Wala talagang video kasi makikinig lang po kayo. At maaaring makuha ko yung energy nyo. Kailangan na dito sa reading na ito, ibang sense ang gagamitin ko. Of course, sa pagre-reading ng tarot deck, mostly ang ginagamit dyan yung sense of sight, no? Yung sa mata. Ang babasahin mo yung card. But this, ibang sense ang gagamitin ko. So, I don't need lights. I don't need anything. Kaya madilim po ang video. Wala tayong ilaw. Walang ano. So, let's start. This is for Virgo energy reading. Pag di ka nakarelate, ibigay mo sa iba. Timeless love reading. Let's start. Okay. So, habang kinukuha ko yung energy mo, ang una kong nakita is dull, like manika. Okay? I feel like part of you is nagiging, sabihin na natin, literal na manika ngayon. It could be yung itsura mo, you're trying to look good or what. O yung iba naman sa inyo, hindi siya sa itsura, but rather sa emotions, nagiging mas manhid ka ngayon. Ayaw mo munang makaramdam na regarding sa connections maybe sa ibang tao, sa kaibigan, sa mga tao sa paligid mo, sabihin na natin yung iba, pamilya, no? Wala ka munang pakialam sa kung anong tingin nila, anong mararamdaman nila, anong gagawin nila, etc. Or kung ano yung mga plano nila sa buhay, parang wala ka munang pakialam. Yun na nga, nagiging literal na manika or dull. Dahil might be, mas importante pa rin ngayon sa iyong sarili mo, yung nangyayari sa buhay mo, kaysa sa kung ano nangyayari sa buhay ng iba. Pagdating sa person na kakonect mo, ang una ko narinig na word is the word I don't care. So a lot of you, parang wala kang pakialam ngayon sa person mo, you don't care about your person. Pero itong person na ito, I feel like ganun din yung pinaparamdam or pinakikita niya sa'yo. Parang wala din siya pakialam, kuno, no? And habang kinukuha ko yung energy ng person mo, parang naiiyak ako. But like, there's this sadness dito sa person na to. Yeah, nakakaiyak siya. And, ayan, nakakakita din ako ng karayom at saka sinulid ngayon. So, that's a sign, a symbol na parang itong person na to is maraming challenges dito sa connection na to. Parang kumbaga katulad ng karayom at sinulid, dadaan ka muna sa butas ng karayom bago magkaroon ng maayos na connection sa inyo ng person na to. Maybe maraming challenges. And nasasaktan siya kasi parang, alam mo yon, palabo yung nagiging connection ninyo according sa kung ano yung nangyayari in reality sa connection nyo. Maybe sa buhay mo ngayon, sa buhay niya ngayon, parang para sa kanya nagiging palabo ng palabo. Pero nandun yung kagustuhan. Yeah, habang nakukuha ko yung energy na yon, may nakikita din ako na image ng matanda. So, yung message kasi pag nakakita ko ng gano'n na matanda, it feels like
nandun yung maturity pagdating dito sa connection ninyo. Okay? So, yung person na ito, maybe, and at the same time, nandun nga yung kagustuhan, pero, hindi niya alam kung kaya niyang gawin yung mga actions na dapat niyang gawin para mag-work out itong connection ninyo. And then, pwedeng hindi niya na rin nakikita yung mga actions mula sa'yo kasi nga, parang ipinapakita mo na rin ngayon na parang I don't care. Wala akong pakialam. I feel a lot of love mula dito sa person na to, pero it's more like spiritual level kind of love. Pag kinukuha ko yung energy niya, hindi ko mapigilan talaga na malungkot, masaktan, at parang maiyak. Na? And nararamdaman ko yung feeling na parang ang hirap mong kalimutan. Meron sa yung something na kakaiba. Gusto ko yon. And gusto ko yung energy. Imagine yourself na, imagine this na siya yung nagsasalita. Pero ako yung nagde-deliver. Pero siya yung nagsasalita. Parang ang hirap mong kalimutan. May something sa'yo na gusto kong gawin or gusto kong sabihin, pero hindi kasi pwede. Ang kailangan kong pigilan yung nararamdaman ko, yung iniisip ko, kasi ang hirap din na magdesisyon sa ngayon. Kailangan isaalang-alang ko yung sitwasyon. Nandun yung energy din niya na nauunawaan ka niya, naiintindihan ka niya kung bakit ka nagiging ganyan ngayon sa kanya. Pero nandun yung maraming sana eh. Sana ganito, sana ganyan. So, I feel like sa part mo, emotionally, mahal mo yung person na to, but I feel like ganito kasi pareho kong nakukuha yung energy ng karayom at sinulid sa inyo. But, sa kanya kasi, it's more like, alam mo yung nagsusuot pa lang ng karayom sa sinulid. Ay, baliktad pala. Nagsusuot pa lang ng sinulid sa karayom. So, medyo mahirap yun. May mga, alam mo yun, yung parang ang hirap i-shoot. Ganun kalit ang butas. So, pagdating sa connection ninyo, nandun yung mahirap gawin. Yung connection na yun. Pero sa iyo, ang nakuha kong image, nagpakita sa akin, is karayom and sinulit na magkasama na, pero it's nagtatahi na. So, meron ng progress. So, for what I can feel, dun sa energy mo, you are someone who is, alam mo na kung ano yung dapat gawin. Alam mo na yung gusto mong mangyari. And inaayos mo na yung buhay mo ngayon. Inaayos mo na yung sarili mo. And may mga bagay kang tinatry na buuin pagdating sa goals mo or yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo in the future. So, person mo more on hesitations. Hindi niya kayang gawin yung mga actions pa ngayon. And sa inyo, pagdating sa usaping awakening, medyo mas nauuna kang na-awakened pagdating sa connection ninyo. And in the future energy, I feel like nandun yung mabagal na process pagdating doon sa connection kasi nandun yung pagiging maingat. Okay? Ang energy mo maingat na palaban.
I'm feeling a lot of accomplishment. I can hear the word degree holder or what. So, a lot of you, yung mga may, lalo na yung mga may inaaral dyan, whether sa school or inaaral personally, yung ikaw lang mismo na self-study or self-taught, no? I feel like unti-unti ka na nagiging professional or mas magaling at na-achieve mo yung success dyan sa mga bagay na inaaral mo. And so, I can see na it feels like ikaw yung tipo ng tao na hindi mo na kailangan magsalita. People will see your accomplishment, your success dahil sa mga actions na gagawin mo or ginagawa mo na ngayon and mga bagay na makikita nila sa'yo in the future kahit hindi mo na ipagmalaki or i-post sa social media itong mga bagay na ito. Pagdating sa person mo, nakita ko ng, I don't know, police or security guard or bodyguard or someone na may iniingatan or pinoprotektahan, that kind of energy. So, I don't know kung yung work niya ba has something to do with army or police or security guard or anything dun sa part na yon. Pero okay lang kahit hindi. Or it could also be you. So, etong person na ito, in the future, energy, nasa maling direction siya. Mali. Maling pwesto, maling direction. Wala siya sa tamang path. And medyo may mga challenges dun. I just saw an ahas or anytime parang may mga sabihin na natin yung ahas is tutuklaw. So that could be unpredictable change sa buhay niya in the near future na kasi pinili niya yung maling daan. Or I feel like maling decision sa buhay niya na from that decision, there's a possibility talaga na may mga makasalumuha pa siyang tao na maging dahilan ng biglaang pagbabago or sabihin na natin pagbagsak ng buhay niya. So, kailangan niya mag-ingat. Okay? So, that is it for now. Thank you for watching and bye-bye.